Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kung hindi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita, sinabi ni Jesus na siya'y naparito hindi para sa kapayapaan, kundi para maghati-hati. Mukhang nakakatakot ang kanyang mga salita. Pero ang nais niyang ipahatid sa atin ay isang babala kung hindi natin tatanggapin ang kanyang mga salita. Dahil sa kanyang dakilang pagdurusa, tayo'y naniniwala na tunay na sa Ama nagmula ang kanyang mensahe ng pagliligtas. Kaya nga kung hindi tayo tapat sa kanyang mga turo, magkakaroon tayo ng problema sa ating buhay. Kaya tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng pananampalatayang nakatuon sa kanya. Ang bawat pagdarasal, pagsisimba at pagdedebosyon natin ay kailangang isabuhay sa hindi paggawa ng masama, maging mabuting tao sa iba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa daang ito, naway maging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon, sa isip, sa salita at gawa, lalong-lalo na sa gitna ng mga problema sa buhay. Manalangin po tayo. Mahal na Panginoon, lubos akong nagpapasalamat sa buhay na ito na iyong ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob sa akin. Ramdam ko ang presensya mo sa bawat panalangin ko. Ang apoy na sumisimbolo sa banal na espiritu ay ramdam ng buong pagkatao ko sa bawat oras na ako'y nananalangin sa iyo. Lubos ang aking pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po sapagkat hindi nawawala ang aking pagtitiwala at pananalig sa iyo. Kapag ako'y may kinakaharap na problema, ay ikaw, Panginoon, ang unang takbuhan ko. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay at patnubay mo sa akin. Patawad po sa mga kasalanang nagagawa ko. Iyan ang samot dalangin ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.